Hello guys! So, ang topic natin for today, mga salita or mga kataga na sinasabi ng lalaki kapag mahal na mahal ka niya. Itong mga salitang ito ay maririnig mo lang sa lalaki na nagmamahal. Whoops! Mag-ingat pa rin kayo kasi yung mga salitang ito ginagamit rin ng mga magagaling, magaling magsalita, magaling mambola, yung mga babaero. O, di ba? So, ladies, maging mapanuri kayo sa mga lalaking nagbibitaw ng mga ganitong mga salita. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, ating aalamin ang mga salitang nababanggit ng lalaki kapag mahal na mahal niya ang isang babae. Number 1, you inspire me. Ang lalaki, kapag nagmahal yan, mapapansin mo na marami ang nagbabago sa kanya. Example na lang, sa loob na lang ng bahay, nagiging mas masipag yan. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Nagluluto siya, di ba? O kaya naglilinis, naglalaba. Pagdating naman sa trabaho, maaga siyang pumapasok. Nakangiti pa yan, di ba? So nakikita mo, dahil sa kanyang pagmamahal, nagiging source of inspiration niya yung kanyang iniirog. Ganyan ang lalaki kapag nagmahal. Sadyang affected na in a positive way yung mga nangyayari sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal. O di ba? Kapag ganyan sana, di ang sarap-sarap laging ma-in love. Di ba? Kasi it brings out the best in you. Yung mga qualities mo na magaganda ay naglalabasan na dahil lang sa ikaw ay nagmahal at dahil ginawa mong inspiration yung pagmamahal na yan. Di ba? Oh, ang sweet. So, yan po ang number 1. Number 2, ito yung ayaw kong makipag-date sa iba. At sana ganun ka rin. Si Guy, bilang siya ay nagmamahal, nagsasabi na siya ng mga standards o yung mga gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Gusto niya na may mga clear na mga panuntunan na sana ay kayong dalawa ay susundin niyo, di po ba? Kasi ang relasyon ay dalawang tao yan. So, ikaw at yung lalaki. So, kapag nagmamahalan kayo, sadyang susundin nyo yung mga panuntunan na mas nakabubuti sa inyong relasyon. At yan ang sinasabi ng lalaki na ayaw niyang makipag-date sa iba. At sana ganon ka rin. O, di ba? Number 2. Number 3. Ito, yung gusto kitang ipakilala sa aking family. Wow, di ba? Ang sweet ng ganyan. So, yung mga ganyang mga sinasabi ng lalaki, sadyang to the next level na siya. Yung pagpapakilala niya sa iyo, sa kanyang pamilya, malaki ang ibig sabihin nun. Talagang seryoso siya sa iyo at talagang ipinapakita niya na mahal ka niya. Kaya ka ipinapakilala sa kanyang family. O, di ba? So, ganyan talaga ang lalaki kapag ang intention niya sa iyo ay tunay. Ibig sabihin, sadyang mahal na mahal ka ng lalaki na yan. So, ayan po, ang number 3. Number 4. Ito, yung gusto ko, ganito ang mga anak natin kapag mag-asawa na tayo. O, di ba? Advance na yung lalaki. So, yung mga sinasabi niya tungkol sa mga usaping mga anak ay talagang nakikita na niya yung mangyari in the future na maaring kayo ay maging mag-asawa na or mag-build ng inyong family. Kasi sa mga binabanggit niya ay meron ng mga kids involved. Kapag ganyan ang sinasabi ng lalaki sa iyo, mahal na mahal ka talaga niyan. Kasi doon pa lang sa mga nababanggit niya, talagang may kids and family involved na, di po ba? So, ayan po, ang number 4. Number 5.
Gusto kitang makasama habang buhay. Nafo-foresee na ng lalaki ang magiging future. Kasi sa mga sinasabi niya na gusto ka na niyang makasama habang buhay, so ang ibig sabihin niyan, magiging mag-asawa kayo. O, di ba? So, yung mga ganyang mga salita, sinasabi lang ng lalaki yan kapag handa na siya na mag-build ng family. O, di ba? Sinasabi lang ng lalaki yan kapag talagang tunay kang minamahal. Kasi nakita na niya na ikaw yung kanyang forever. Di ba? Napaka-sweet isipin. So, kapag nababanggit ng lalaki yan sa'yo, mahal na mahal ka niyan. Kasi nakikita na niya na kasama ka niya sa future forever. Number 5. Number 6. Sorry. Ito yung mga salita na ibig sabihin may nangyari na hindi maganda or maaring may mga hindi pagkakaintindihan. Maaring kayo ay nagkasagutan, maaring may ginawa siyang hindi maganda, kaya siya nagsosorry. Isang sign yan na mahal ka ng lalaki kapag ina-acknowledge niya ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi ng apology. At yan po ay ang pagsosorry. Alam nyo, ang mga kalalakihan, mataas ang pride ng mga boys, mga lalaki. Kaya yung mga sorry na yan, bihira nilang sabihin yan, lalong-lalo na kapag sa mga ordinary situations, hindi sila magbabanggit ng sorry. Kaya, kapag narinig mo yan sa inyong special someone, talagang mahal ka niyan. Kasi isinasantabi niya ang kanyang pride. So, ayan po. Ang number 6. Number 7. Ito, yung I love you. Ito na yung sweetest na salita na maaari mong marinig sa taong nagmamahal sa'yo. O, di ba? Yung mga salitang yan, hindi yan basta dapat binibitawan ng basta-basta lang. Pero sa panahon ngayon, parang napakadali nang sabihin yan. Yung iba, naririnig mo, nagsasabi agad-agad ng mga I love you. Pero, totoo ba yun? O, di ba? Yung iba nga, parang walang dating, di ba? Parang walang laman. Sinasabi lang yung mga salitang yun, pero hindi mo nararamdaman. Pero kapag alam mo at nararamdaman mo sa isang lalaki na sincere siya sa iyo, yung mga salitang yan ay napakatamis pakinggan. Di ba? Kumbaga, ito na yung salita na he saved the best for last. At yan po yung mga kataga na sasabihin niya sa iyo para sa finale. So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang mga ilan sa mga salita o mga binibigkas ng lalaki sa babaeng kanyang minamahal. At yan po ay pagpapakita na siya ay tunay na nagmamahal. Mahal na mahal niya ang kanyang sinisinta. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.